Ang mga sakripisyo ni Jesus na isinasaalang-alang sa mga tuntunin ng kanilang halaga ay sumasaklaw sa ilang malalim na aspeto. Una, pag-alis sa langit. Si Jesus, na pinaniniwalaang banal, ay umalis sa kaluwalhatian at kaginhawaan ng langit upang mamuhay sa lupa bilang isang tao na nararanasan ang mga limitasyon at pagdurusa nito. Ikalawa, kababaang loob at paglilingkod. Namuhay siya ng mapagpakumbaba, naglilingkod sa iba, at nagtitiis ng pagtanggi at hindi pagkakaunawaan mula sa marami, kabilang ang kanyang sariling mga tao. Ikatlo, pisikal na pagdurusa. Ang pagpapako sa krus ay nagsasangkot ng matinding pisikal na sakit, kabilang ang paghagupit, paghampas, at paghihirap ng pagpapako sa krus. Ikaapat, emosyonal at psikolohikal na pagdurusa. Si Jesus ay nakaranas ng matinding emosyonal na paghihirap, lalo na sa halamanan ng Getsemani at sa krus, kung saan naramdaman niyang pinabayaan maging ng Diyos, ipinahayag sa kanyang sigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ikalima, pagdala ng kasalanan. Naniniwala ang mga Kristiyano na kinuha ni Jesus sa kanyang sarili ang mga kasalanan ng mundo, nararanasan ang bigat at paghihiwalay sa Diyos na sanhi ng kasalanan. Ika-6, kamatayan. Ang kanyang sakripisyong kamatayan ay nakikita bilang ang sukdulang halaga, kusang loob na nag-aalay ng kanyang buhay upang tubusin ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Ika-7, tagumpay sa kamatayan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nakikita bilang ang tagumpay laban sa kamatayan at kasalanan, nag-aalok ng pag-asa at buhay na walang hanggan sa mga mananampalataya, ngunit ito ay sumunod sa isang panahon ng matinding pagdurusa at sakripisyo. Binibigyang diin ng mga aspetong ito ang malaking halaga ng mga sakripisyo ni Jesus na binibigyang diin ang lalim ng kanyang pagmamahal at pangako sa pagbibigay ng kaligtasan para sa sangkatauhan.